Ibinigay ko ang lahat. Pawis, luha, at bawat sentimong pinaghirapan ko. Pero sa likod ng aking pagod, ang asawa ko at ang sarili kong biyenan, unti-unti na pala akong nililibing ng buhay para sa isang mas bata at mas masunuring babae. Akala nila, mananatili akong bulag. Ngayon, sisiguraduhin kong sa bawat tinik na itinanim nila, sila ang magdurugo. Sino nga ba ang tunay na talunan? Huwag kang mag-alala ni. Pirma na lang ang kailangan ko sa kanya. Nakakasawa na ring makita ang mukha niyang laging pagod. At ang kamay niya? Diyos ko, Nay. Parang liha sa gaspang. Nakakapangilabot tuwing daapo ng balat niya sa akin. Parang kinakalos ang buong katawan ko sa dumi. Natigilan ako sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng library. Ang mga salitang iyon, malamig, matalim, at walang bahid ng pag-aalinlangan, ay tila mga palasong bumaon sa aking dibdib. Ang boses na yon ay kay Paulo, ang lalaking ipinaglaban ko sa lahat, ang asawang pinaglaanan ko ng 10 taon ng aking buhay. Sa tabi niya, narinig ko ang mahinang tawa ni Doña Aurora, ang aking biyenan. Sinabi ko naman sa iyo, anak, isang hamak na manggagawa lang ang babaeng yan na pinalad lang sa negosyo. Wala siyang class. Kahit gaano karaming mamahaling alahas ang isuot niya, bakas pa rin ang amoy ng pawis at hirap sa kanya. Tiisin mo muna hanggang sa mailipat na natin ang lahat ng shares sa pangalan mo. Napatitig ako sa supot na hawak ko. Naglalaman ito ng mga pinakamahaling bitamina at supplement na ipinabili ni Aurora sa akin. Mga gamot na kinuha ko pa sa malayo matapos ang buong araw na pag-iikot sa aming planta. Sa kabilang kamay, mahigpit kong hawak ang isang maliit na bote ng mamahaling hand cream. Kanina lang, habang nasa sasakyan, iniisip ko kung gaano ako kasabik na maramdaman ang haplos ni Paulo. Umaasa ako na baka sakaling sa paglambot ng aking mga palad, muli niyang mahanap ang pag-ibig na tila unti-unti nang naglalaho sa aming pagitan. Dahan-dahang nanghina ang aking mga tuhod. Napatingin ako sa aking sariling mga kamay. Ang mga kamay na tinawag niyang liha. Bakas dito ang mga maliliit na peklat mula sa tilamsik ng mantika noong mga panahong nagtitinda pa kami ng kwek-kwek sa kalsada para lang may maipambayad sa kuryente. Ang mga kalyo sa aking mga daliri ay bunga ng walang humpay na pagbabantay sa mga makina sa pabrika upang masiguro na hindi kami muling magugutom. Bawat peklat, bawat kalyo ay isang medalya ng aking sakripisyo para sa pamilyang ito. Ngunit sa paningin ng taong pinakamamahal ko, ang mga ito ay dumi at kapangitan lamang na dapat pandirihan. Walang luhang pumatak, ngunit ang bawat paghinga ko ay tila paglunok ng bubog. Ang bango ng niluluto kong paboritong ulam ni Paulo sa kusina ay biglang naging nakakasuka. Ang bahay na itinayo ko mula sa aking sariling dugo at pawis ay tila naging isang malawak na libingan. Ang bawat sulok, bawat mamahaling gamit na ako ang nagbayad, ay tila tumatawa sa aking katangahan. Nanigas ang aking buong katawan nang marinig ko ang muling pagsasalita ni Paulo. Ang tono ng kanyang boses ay tila sabik na sabik. Konting panahon na lang, Nay. Kapag nakuha ko na ang pirma niya sa expansion papers, may uuwi ko na rin dito si Vanessa. Siya ang nararapat sa bahay na ito, hindi ang isang babaeng amoy pabrika. Dahan-dahan akong umatras, hindi alintana ang bigat ng supot na unti-unting dumudulas mula sa aking mga daliri. Hindi ito lumikha ng malakas na ingay nang tumama ang mga gamot sa makapal na alpombra, ngunit sa loob ng aking puso, may isang malaking bahagi ng aking pagkatao ang gumuho ng tuluyan. Ang katahimikan sa pasilyo ay tila naging isang malupit na saksi sa aking pagkadurog. Ganito na lang ba? Pagkatapos ng lahat ng bagyong sinuong ko para sa kanya, pagkatapos kong magsilbing tulay para maabot niya ang langit na tinatamasa niya ngayon, bakit ako pa ang naiwan sa gitna ng ulan? Bakit ang mga kamay na bumuo sa kanya ang siya pa ngayong itinataboy dahil sa gaspang ng hirap?
Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang bawat hibla ng aking kalamnan. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila may kasabay na sakit, ngunit pilit kong ibinabaon iyon sa ilalim ng aking dibdib. Sa harap ng salamin sa aking kwarto, inayos ko ang aking buhok at pinunasan ang anumang bakas ng pag-aalinlangan sa aking mga mata. Hindi ito ang oras para sa pagluha. Ang aking luha ay masyadong mahal para sayangin sa isang lalaking walang dangal. Pagbaba ko sa hagdan, ang amoy ng niluluto kong adobo ay sumalubong sa akin. Isang amoy na dati ay nagpapangiti sa akin dahil alam kong magugustuhan ito ni Paulo. Ngunit ngayon, ito ay tila isang sumpa. Nakita ko silang dalawa ni Paulo sa hapagkainan, nagtatawanan habang nagbabasa ng dyaryo. Nang makita niya ako, ang kanyang mukha ay agad na nagbago. Mula sa malambing na ngiti ay naging isang pilit na pagbati na lang ang ipinakita niya. Clara, nandyan ka na pala. Akala ko ay hindi ka na uuwi ng maaga, sabi ni Paulo habang inilalapag ang kanyang kape. Hindi man lang niya inalok na tulungan akong bitbitin ang mga gamit na dala ko. Sa halip, ang kanyang mga mata ay dumapo sa aking mga kamay, sa mga kalyong pilit kong itinatago sa ilalim ng mahahabang manggas ng aking blusa. Bakit ganyan ang suot mo? Masyadong matanda ang dating. Pinilit kong ngumiti. Isang nangiting hindi umabot sa aking mga mata. Galing ako sa planta, Paulo. Maraming kailangang ayusin bago ang meeting bukas. Umupo ako sa tapat niya. Ang bawat galaw ko ay kalkulado. Habang kumakain kami, naramdaman ko ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa tabi ng kanyang plato. Agad niya itong kinuha. Ang kanyang mga daliri ay tila nanginginig sa excitement. Hindi siya nag-atubili na tingnan ito sa harap ko. Ngunit nang makita ang text, agad niyang inilayo ang screen. Alam ko ang hitsura na yon. Ang hitsura ng isang taong may itinatagong mundo. Projects ba iyan? Tanong ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo, pero binalot ko ng tamis. Oo. Yung bagong supplier natin. Medyo madaming aberya. Pagsisinungaling niya, hindi man lang tumingin sa aking mga mata. Clara, kailangan ko pala ng karagdagang puhunan para sa expansion ng warehouse. Kailangan ko ng pirma mo sa bank transfer request para mabilis na ma-approve. Tumingin ako sa kanya, sa lalaking minahal ko ng higit pa sa aking sarili. Sa loob ng 10 taon, siya ang naging sentro ng aking mundo. Ngayon, nakita ko na siya ng malinaw. Isang parasito na nakakapit sa aking tagumpay. Siyempre, Paulo, para naman sa atin yan, di ba? Nagliwanag ang kanyang mukha. Isang nangiting puno ng kasakiman. Salamat, Clara. Alam kong maiintindihan mo ako. Hindi niya alam, sa bawat pirma na aking ibinibigay, ay unti-unti ko ring inihahanda ang lubid na gagamitin ko para sa kanyang pagbagsak. Habang nagpapatuloy siya sa pagkain, hindi ko maiwasang mapatingin sa bintana. Sa dapit hapon, na tila nagbabadya ng isang malaking pagbabago. Ang bawat sandali ng aking pagpapanggap ay isang bahagi ng aking plano. Hindi ko siya basta-basta iiwanan. Sisiguraduhin kong sa oras na tumalikod siya, wala na siyang babalikan. Biglang tumunog muli ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, hindi niya napigilan ang isang maliit na ngiti habang nagtatype ng sagot. Sige, kailangan ko nang umalis. May meeting pa ako sa labas. Sabi niya nang hindi man lang nagpapaalam ng maayos. Pag-alis niya, naiwan akong mag-isa sa malaking bahay na ito. Kinuha ko ang aking sariling cellphone at mabilis na nag-dial. Nakuha ko na ang data. Ihanda mo ang lahat ng records ng bank transfers niya. Gusto kong makita kung saan napupunta ang bawat sentimo ng perang nilabas niya mula sa account ko. Habang nakatingin sa labas ng bintana, narinig ko ang mahinang pag-vibrate ng aking sariling telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Babe, the baby kicked. I can't wait to see you tonight. Napahawak ako sa gilid ng mesa, ang aking mga kuko
ay bumaon sa kahoy. Ang babaeng iyon, si Vanessa. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at hindi ako papayag na matalo sa sarili kong tahanan. Tahimik ang loob ng opisina ko. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang mahinang ugong ng air conditioner at ang marahang pagtapak ng aking abogado, si Attorney Rico, sa may sahig. Inilatag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng aking mesa. Sa loob nito ay ang buong katotohanan na matagal ko nang pinaghihinalaan, ang buong istruktura ng panloloko ni Paulo. Clara, sigurado ka ba rito? Tanong ni Rico habang nakatingin sa akin ng may pag-aalala. Sa sandaling ilabas natin ang mga ebidensyang ito, hindi na siya makaka-recover. Pati si Vanessa, madadamay sa kasong estafa. Tiningnan ko ang mga papel. Doon, nakasaad ang bawat bank transfer na ginawa ni Paulo sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Nakita ko ang mga pangalan ng mga shell company na ginamit niya upang pagtaguan ang pera ng aking kumpanya. At ang pinakamasakit sa lahat, nakita ko ang isang kontrata ng upa para sa isang penthouse sa Makati na nakapangalan kay Vanessa. Hindi lang ito basta panloloko, Rico. Sagot ko. Ang boses ko ay matigas. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Ito ay paglapastangan sa bawat pawis na ipinuhunan ko sa kumpanyang ito. Ibinigay ko ang lahat ng tiwala ko. At ito ang iginanti niya. Habang binabasa ko ang bawat detalye, napansin ko ang isang pangalan na pamilyar. Si Vanessa. Hindi pala siya basta isang babae sa kalsada. Siya ay dating empleyado sa isa sa aking mga warehouse na sinibak ko dati dahil sa pagnanakaw. Ang galit na nararamdaman ko ay hindi na lamang basta pagtataksil ng asawa. Ito ay isang kalkuladong paghihiganti mula sa isang taong kinupkop ko noon, ngunit siya palang magiging tinik sa aking lalamunan. Biglang tumunog ang aking landline, si Doña Aurora. Clara, nasaan ka? Bakit hindi mo pa pinapirmahan kay Paulo ang expansion papers? Naghihintay ang mga investor, huwag mong patagalin. Pinigilan ko ang pagnanais na sumigaw sa telepono. Nasa meeting po ako, Nay. Mamayang gabi ko na lang po ipapaasikaso kay Paulo pag-uwi niya. Mabuti. Siguraduhin mo. Dahil marami ng utang na loob ang pamilya namin sa'yo, huwag mong hayaang masayang ang lahat. Dahil sa katamaran mo, tugon niya bago ibinaba ang telepono. Utang na loob? Ang salitang yon ay tila isang lason na patuloy na ibinubuhos nila sa aking sistema. Lahat ng sakripisyo ko, lahat ng pagod ko, lahat ng perang inilalaan ko para sa kanilang kaginhawaan ay tinatawag nilang utang na loob dahil lamang pinayagan nila akong maging asawa ni Paulo. Tumayo ako at lumakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang abalang kalsada sa ibaba. Ang bawat sasakyan, bawat taong nagmamadali ay tila mga anino sa aking buhay. Napatingin ako sa aking refleksyon sa salamin. Ang mga mata ko ay hindi na yung Clara na madaling umiyak noon. Ang Clara na ito ay handa ng sumabog. Rico, gawin mo ang lahat ng legal na hakbang. Sabi ko nang hindi lumilingon. Ayaw kong makakita ng kahit anong butas. Sa susunod na makita ko silang dalawa ni Paulo, dapat ay handa na ang lahat. Hindi na ako makikipaglaro sa kanilang mga matatamis na salita. Habang palabas si Rico, kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang litrato namin ni Paulo noong kami ay nagsisimula pa lamang. Sa litratong yon, wala kaming pera, wala kaming marangyang buhay, pero totoo ang aming mga ngiti. Ngayon, ang lahat ay peking mga palamuti na lamang sa isang nabubulok na pagsasama. Inilagay ko ang folder sa loob ng aking vault. Ang bawat pahina nito ay isang dagok sa kanilang kasakiman. Ang laro ay hindi pa tapos. At sa gabing ito, kapag umuwi si Paulo, sisimulan ko na ang huling yugto ng aking pagkukunwari. Paglabas ko ng opisina, naramdaman ko ang lamig ng hangin sa pasilyo. Nakita ko ang isang bouquet ng mga bulaklak sa aking mesa. Galing kay Paulo, may kalakip na note, "Dinner later, celebrating our future." Napangisi ako.
Future. Oo, Paulo, isang kinabukasan na hindi mo kailanman inakala. Nakaayos ang lahat sa bulwagan. Ang bawat dekorasyon, mula sa mga mamahaling bulaklak na inangkat pa mula sa ibang bansa hanggang sa mga kristal na baso, ay sumasalamin sa karangyaan ng pamilyang Estrada. Ngayong gabi ay kaarawan ni Doña Aurora. Bilang asawa ni Paulo at ang siyang tunay na tagapagtaguyod ng aming negosyo, ako ang nag-asikaso ng bawat detalye. Mula sa catering hanggang sa listahan ng mga bisita, wala akong iniwan na pagkukulang. Habang naglalakad ako sa gitna ng mga panauhin, nakasuot ng isang simpleng asul na bestida, ramdam ko ang mga matang nakatingin sa akin. May mga bumabati ng pilit, may mga nagbubulungan sa likod ng kanilang mga abaniko. Clara, bakit ang simple mo naman yata? Boses ni Doña Aurora ang pumutol sa aking pagmamasid. Nakatayo siya sa gitna, balot ng gintong tela, habang nakakapit sa braso ni Paulo. Ngayong gabi ay espesyal, dapat ipakita mo na ikaw ang asawa ng isang direktor. Huwag mong ipahiya ang pamilya namin. Patawad po, Nay. Masyadong naging abala sa pag-aayos ng kumpanya para sa expansion bukas. Magalang kong sagot. Pilit na pinapakalma ang aking nagngangalit na kalooban. Tiningnan ako ni Paulo. Ang kanyang mga mata ay walang anumang lambing. Dapat kasing marunong kang magbalanse ng oras, Clara. Hindi laging trabaho ang inaatupag mo. Minsan, kailangan mo ring mag-ayos ng sarili mo. Bago pa man ako makasagot, isang pamilyar na anino ang lumapit sa amin. Si Vanessa. Nakasuot siya ng isang magarbo at pulang bestida na halos kapareho ng disenyo ng paborito kong brand. Nakakapit siya nang mahigpit sa braso ni Paulo. Tila siya ang tunay na asawa. Happy birthday, Tita Aurora! Nakangiting bati ni Vanessa, sabay abot ng isang mamahaling kahon ng pabango. Sana magustuhan niyo po. Pinag-ipunan ko po ito para sa inyo. Oh, Vanessa, Hija. Salamat! Mas gusto ko ang regalong ito kaysa sa mga proyektong hindi naman natatapos. Sagot ni Aurora, sabay sulyap sa akin ng may pangungutya. Sa gitna ng tawanan, biglang nadulas si Vanessa. Ang hawak niyang baso ng pulang alak ay tumapon sa aking suot na bestida. Ang mantsa ay mabilis na kumalat, isang madilim na marka sa gitna ng aking damit. Oh my God! Clara, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Sigaw ni Vanessa. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang clumsy mo naman, Vanessa, sabi ni Paulo. Ngunit sa halip na ako ang lapitan, kinuha niya ang kanyang panyo at inalalayan si Vanessa. Ayos ka lang ba? Baka nabasa ka ng alak. Tiningnan ako ni Paulo ng may pandidiri. Clara, umakyat ka na sa taas at magpalit. Nakakahiya ka sa mga bisita. Ang dumi-dumi ng tingnan mo. Ang bawat bulong, bawat tawa, bawat pangungutya ay parang mga karayom na tumutusok sa aking balat. Ang mga bisitang ito ay ang mga taong tinulungan ko noong nagsisimula pa lamang sila sa negosyo. Ang mga taong ito ay ang mga taong pinakain ko sa bawat handaan na ako ang nagbabayad. Ngayon, sa sarili kong handaan, ako ang naging tampulan ng tawa. Tumalikod ako nang hindi na sumagot. Ang aking mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng aking bestida. Habang naglalakad ako, paakyat ng hagdan, narinig ko ang mahinang tawanan ni Vanessa at Paulo sa ibaba. Ang sakit ay hindi na lamang nararamdaman sa aking dibdib. Ito ay naging apoy na nagbabadyang tumupok sa lahat. Nang makarating ako sa aking silid, hindi ako umiyak. Sa halip, hinubad ko ang bestidang may mantsa at itinapon ito sa sahig. Tumayo ako sa harap ng salamin at nakita ang isang babaeng puno ng galit, ngunit puno rin ng determinasyon. Sige, magsaya kayo sa gabing ito, bulong ko sa aking sarili. Dahil sa susunod na pagkakataon, ang tawa niyo ay magiging paghikbi. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng text kay Attorney Rico. Ihanda ang lahat ng papeles. Bukas, wawasakin ko na ang lahat.
Kinabukasan, maaga akong nagising. Ang init ng araw na tumatagos sa kurtina ay hindi sapat para pawiin ang lamig na nananatili sa aking kalamnan. Hindi na ako nag-abala pang mag-ayos. Ang aking buong focus ay nakatuon sa isang direksyon. Ang klinik kung saan nagpapacheck up si Vanessa. Sa pamamagitan ng mga tauhang ipinadala ko, nalaman ko ang schedule niya. Nakasuot ng simpleng itim na coat at dark glasses, naglakad ako sa loob ng ospital, isang aninong hindi napapansin. Sa malayo, nakita ko siya, si Vanessa, nakaupo sa waiting area. Masaya ang mukha habang hawak ang isang maliit na folder. Sa tabi niya ay si Paulo, na tila wala nang masasaya pa. Hinahaplos-haplos ang tiyan ni Vanessa na wala namang laman. Ang galing talaga ng timing, babe. Rinig kong bulong ni Paulo. Kapag nalaman ni Clara na buntis ka, wala na siyang magagawa kundi ang pirmahan ang annulment at sa amin na ang lahat ng ari-arian. Tumawa si Vanessa. Isang tawa na kasing talim ng isang patalim. Huwag kang mag-alala, Paulo. Ang doktor na ito ay matagal ko nang kakilala. Basta may pera, kahit anong peke, kaya niyang gawin. Pakiramdam ko ay tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang kapal ng mukha nila ay walang hanggan. Habang sila ay abala sa kanilang plano, naglakad ako patungo sa nurse station. Excuse me, nasaan ang opisina ni Dr. Reyes? Tanong ko sa isang nurse. Pagkakita sa akin ng nurse, agad siyang tumayo. Kilala niya ako dahil ako ang pangunahing donor ng ospital na ito. Ma'am Clara, nandito po siya sa loob. Gusto niyo po bang ipatawag ko siya? Huwag na. Ako na ang pupunta. Hindi ko na hinintay ang tugon niya. Pumasok ako sa opisina ni Dr. Reyes habang wala siya. Mabilis kong binuksan ang kanyang computer. Ang lahat ng records ay digital na. Ilang pindot lang, nakita ko ang file ni Vanessa. Hindi ito file ng isang buntis. Ito ay file ng isang taong nag-a-apply para sa isang pekeng medical certificate para sa insurance fraud. Binasa ko ang mga dokumento. Hindi lang yun ang nakita ko. Nakita ko rin ang mga utang ni Vanessa sa mga online gambling sites, mga utang na umaabot sa milyon-milyong piso. Ang perang ninanakaw ni Paulo mula sa aking kumpanya ay hindi lamang napupunta sa marangyang buhay, kundi pambayad sa mga bisyo ni Vanessa. Biglang bumukas ang pinto. Si Dr. Reyes ang pumasok. Clara, anong ginagawa mo rito? Tumingin ako sa kanya ng diretso sa mata. Ang boses ko ay kalmado, ngunit punong-puno ng babala. Dr. Reyes, alam mo ba ang ginagawa mo? Ang pagpepeke ng medical records ay isang seryosong krimen. At sa oras na malaman ng Board of Directors ang ginagawa mo sa loob ng iyong opisina, sisiguraduhin kong hindi ka na makakapanggamot habang buhay. Namutla ang doktor. Clara, pakiusap. Napilitan lang ako. Binayaran nila ako. Sino ang mas importante sa'yo? Ang pamilyang Estrada? O ang babaeng nagbabayad sa'yo ng pekeng papel? Tanong ko, ibigay mo sa akin ang orihinal na resulta ng test ni Vanessa at ang lahat ng ebidensya ng kanyang utang. Kung hindi, ikaw ang mauunang makakulong sa kanilang dalawa. Inabot niya sa akin ang isang envelope. Ito ang totoo, Clara. Wala siyang bata sa sinapupunan. At ito ang mga resibo ng kanilang bayad sa akin. Lumabas ako ng opisina, bit-bit ang envelope. Ang bawat hakbang ko ay mas magaan na ngayon. Sa labas, nakita ko pa rin sila Paulo at Vanessa. Masayang naglalakad patungo sa parking lot. Hindi nila alam, ang kanilang bata ay wala ng buhay sa papel na hawak ko. At ang kanilang kasinungalingan ay malapit na ring gumuho. Nang makasakay ako sa aking sasakyan, binuksan ko ang envelope. Nakita ko ang kopya ng utang ni Vanessa. Ang babaeng akala ni Paulo ay anghel, ay isa palang demonyo na lalamon sa kanya ng buong buo. Ngumiti ako. Ang ganda ng araw na ito. Pagbalik ko sa opisina, tila ang bawat anino sa aking paligid ay nagiging kakampi ko. Ang mga papeles na hawak ko, ang patunay ng pandaraya ni Vanessa, at ang listahan ng kanyang mga utang,
ay parang mga bala sa aking baril. Ngayon, kailangan ko na lamang na ilagay si Paulo sa posisyon kung saan wala na siyang kawala. Attorney Rico, tawag ko sa aking telepono. Ihanda mo ang dokumento para sa high-risk investment portfolio. Gusto kong pirmahan ito ni Paulo ngayong gabi. Gawin mong mukhang ito ang tanging solusyon para matakpan ang mga nawawalang pondo sa kumpanya. Clara, delikado ito, sagot ni Rico sa kabilang linya. Kapag pinirmahan niya ito, legal na mananagot ang kumpanya niya at sa oras na ma-audit tayo, siya ang direktang makakasuhan. Iyon ang eksaktong gusto kong mangyari, Rico. Hayaan mo siyang mangarap na maging may-ari ng kumpanya. Hayaan mo siyang pumirma sa sarili niyang kapahamakan. Pag-uwi ko ng bahay, sinalubong ako ni Paulo sa sala. Nakasuot siya ng mamahaling suit, tila nakahanda na para sa isang malaking anunsyo. Clara, salamat at nandito ka na. May gusto akong pag-usapan. Tungkol sa future natin. Umupo ako sa tapat niya, pilit na pinapanatili ang aking kalmadong mukha. Ano yon, Paulo? Gusto kong i-transfer mo na ang lahat ng shares ng kumpanya sa pangalan ko para mas mabilis ang mga transaksyon. At saka, para mas maging stable ang pamilya natin kapag dumating na alam mo na, ang bata. Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Ang kapal ng mukha niyang gamitin ang isang bata na alam niyang peke lang. Sige, sagot ko. Mahina at tila nag-aalinlangan. Pero may isang kondisyon. Kailangan mong pirmahan itong high-risk investment portfolio na ito. Sabi ng mga accountant, ito ang magpapalaki ng pondo natin para sa kinabukasan ng bata. Inabot ko sa kanya ang mga dokumento. Hindi man lang niya binasa ang mga nakasaad. Masyado siyang sabik sa ideya na mapapasa kanya ang kumpanya. Mabilis niyang kinuha ang ballpen at pirmadong pirma sa bawat pahina. Ang bawat scratch ng ballpen sa papel ay parang isang martilyo na nagpapako sa kanyang sariling kabaong. Salamat, Clara. Hindi ka magsisisi rito, sabi niya habang pinupunasan ang kanyang pawis sa tuwa. Sa wakas, matatapos na rin ang hirap natin. Oo nga, Paulo, matatapos na ang lahat ng ito, sagot ko. Ang aking boses ay puno ng nakatagong kahulugan. Pagkatapos niyang pumirma, tumayo siya at humalik sa aking noo. Isang halik na wala ng init. Puno na lamang ng pagpapanggap. Mauna na ako, may dinner pa kami ni Vanessa. Celebration. Pinanood ko siyang lumabas ng pinto. Ang bawat hakbang niya ay tila isang lalaking patungo sa tagumpay. Ngunit hindi niya alam, siya ay patungo sa bangin. Pagkaalis niya, tinawagan ko si Attorney Rico. Pirma na siya, Rico. Ang trap ay set na. Umupo ako sa sopa habang ang katahimikan ng bahay ay tila yakap na nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Sa wakas, ang mga taong nagdulot sa akin ng labis na sakit ay unti-unting nahaharap sa mga bunga ng sarili nilang mga desisyon. Hindi ko na kailangang sumigaw o makipaglaban. Sapat na ang katotohanang ang kanilang sariling kasakiman ang magdadala sa kanila sa pagbagsak. Pinatay ko ang mga ilaw sa sala, maliban sa isang ilaw sa sulok. Pagtingin ko sa bintana, nakita ko ang buwan na tahimik na sumisinag. Tila sumasalamin sa desisyong ginawa ko para sa aking sarili. Ang bawat laro ay may katapusan, at ang laro ni Paulo ay malapit na nang matapos. Ang susunod na hakbang ay ang pinakamalupit. Ipaparamdam ko sa kanila ang sarap ng tagumpay bago ko ito bawiin sa kanila sa harap ng maraming tao. Ang hapdi sa aking dibdib ay lalong tumindi nang makatanggap ako ng tawag mula sa ospital. Clara, kailangan mo nang pumunta rito. Ang papa mo, biglang bumagsak ang blood pressure niya. Hindi ko na inintindi ang lahat. Iniwan ko ang aking trabaho at kumaripas ng takbo patungo sa ospital. Sa loob ng emergency room, nakita ko si tatay, ang lalaking nagturo sa akin na maging matapang, ang lalaking nagbenta ng kanyang maliit na lupa para lang mapag-aral ako
ay nakahiga, balot ng mga tubo, at tila nakikipaglaban sa bawat paghinga. Nang makalapit ako, hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang lamig nito, parang yelo. Tay, nandito na ako. Huwag kang susuko, please. Habang naghihintay ng balita mula sa doktor, biglang dumating si Paulo. Hindi siya mukhang nag-aalala. Ang kanyang suot ay mamahaling relo at bagong sapatos na binili niya mula sa perang ninakaw niya sa kumpanya. Lumapit siya sa akin, hindi man lang tiningnan ang aking ama sa kama. Clara, may balita ka na ba sa fund transfer? Kailangan na natin ng cash para sa closing ng condo unit ni Vanessa. Sabi ng manager, kailangan na ngayong araw. Nanlaki ang aking mga mata sa gula at galit. Paulo, nasa ospital tayo. Naghihingalo ang ama ko. At iyan ang inuuna mo? Clara, huwag kang maging sentimental. Sagot niya ng may pagkainip. Negosyo ang pinag-uusapan natin. May insurance naman ang tatay mo, di ba? Gamitin mo yon para sa bills. Ang perang kumpanya, ilalabas natin para sa investment. Ang mga salitang yon ay tila isang malakas na sampal sa aking mukha. Nakita ko ang kawalan ng puso sa kanyang mga mata. Ang taong minsan kong tinawag na asawa ay isang halimaw na walang ibang iniisip kundi ang sariling bulsa. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Tumayo ako at hinarap siya. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa matinding galit. Paulo, labas. Bulong ko. Ang boses ko ay nanginginig, ngunit puno ng awtoridad. Clara, wag mo akong sigawan. Sabi ko lumabas ka. Sigaw ko na ikinalingon ng ibang pasyente at nurse. Wala kang lugar dito. Dahil sa perang ninanakaw mo, dahil sa kapabayaan mo sa pamilya ko, ngayon mo pa naisipang manghingi ng pera? Wala na tayong pag-uusapan tungkol sa pera. Wala na tayong pag-uusapan kailanman. Tiningnan niya ako ng may pandidiri bago tumalikod at naglakad palayo. Hindi man lang lumingon sa aking ama. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal na natitira sa aking puso ay naputol. Ang pagpapakasakit na ginawa ko sa kanya sa loob ng 10 taon ay naging isang malaking pagkakamali. Nang gabing iyon, matapos maging stable ang kondisyon ni tatay, umupo ako sa gilid ng kanyang kama. Hinaplos ko ang kanyang mukha, ang mga wrinkles na bakas ng kanyang paghihirap para sa akin. Tay, patawad. Bulong ko habang tumutulo ang aking mga luha. Patawad dahil nabulag ako ng pag-ibig sa maling tao. Patawad dahil hinayaan kong masaktan ang pamilya ko dahil sa lalaking yon. Sa gabing iyon, sa harap ng aking ama, ang aking determinasyon ay lalong tumibay. Hindi na ako susuko. Hindi na ako magiging mahina. Ang perang kinuha niya ay babawiin ko. Ang dangal na inapak-apakan niya ay itatayo ko. At ang sakit na idinulot niya sa aking ama ay sisiguraduhin kong magiging dahilan ng kanyang habambuhay na pagsisisi. Paglabas ko ng silid, sinalubong ako ng lamig ng gabi. Tiningnan ko ang langit, nangangako sa sarili ko. Paulo, tapos na ang pagiging mabait ko. Ngayon, makikilala mo na ang tunay na Clara. Nagpadala si Paulo ng mensahe sa akin. May business trip ako sa Tagaytay. Don't wait up. Alam ko ang business trip na yon. Ang mga ulat mula sa aking mga pinagkakatiwalaang tauhan ay malinaw. Nasa isang mamahaling resort sa Tagaytay sila ni Vanessa. Doon nila ipagdiriwang ang kanilang tagumpay dahil sa perang nakuha nila mula sa huling pirma ni Paulo sa mga pekeng kontrata. Hindi ako sumama at hindi ako nagpakita. Sa halip, tinawagan ko ang manager ng resort. Dahil ako ang isa sa mga pangunahing investor ng nasabing establishmento, hindi naging mahirap makuha ang mga impormasyong kailangan ko. Pati na ang susi ng katabing villa kung saan sila magpapalipas ng gabi. Gabi na nang dumating ako sa resort.
Ang malamig na simoy ng hangin sa Tagaytay ay tila nakikipagkaisa sa aking nadarama. Habang naglalakad ako patungo sa kanilang villa, naririnig ko ang mahinang tawanan at ang kalansing ng mga baso ng alak sa loob. Sumilip ako sa siwang ng kurtina. Doon, nakita ko sila. Si Paulo, nakasuot ng bathrobe, habang si Vanessa naman ay abala sa pagsukat ng isang mamahaling singsing na hindi ko kailanman nakita. Babe, sure ka bang papayag si Clara na ibigay lahat ng ari-arian niya sa oras na lumabas ang result ng audit? Tanong ni Vanessa. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Tumawa si Paulo, isang tawa na wala ng anumang bakas ng pagmamahal na minsan niyang ipinangako sa akin. Clara is a fool, Vanessa. She thinks that by working hard she can buy my love. Little does she know, she is just a bank account that I'm slowly emptying. Ang bawat salita ay parang suntok sa aking sikmura. Ang aking mga daliri ay humigpit sa aking cellphone habang pinipindot ang record button. Bawat salita, bawat pagmamayabang ay nakaimbak na ngayon sa aking device, isang digital na katibayan ng kanilang masamang balak. Paano ang asawa mo? Hindi ba siya magtataka kung biglang mawala ang lahat? Dagdag ni Vanessa, hayaan mo siya. Pagkatapos kong makuha ang lahat ng kailangan ko, iiwan ko na siya. Magiging malaya na ako at sa atin na ang lahat ng kumpanya. We'll be on top, Vanessa. We will be the new power couple. Napapikit ako. Ang taong akala ko ay nakikibahagi sa aking mga pangarap ay siya palang taong sumisira sa mga ito mula sa loob. Hindi ko na hinintay na matapos ang kanilang usapan. Tumalikod ako at naglakad palayo. Ang aking mga paa ay tila mabigat, ngunit ang aking isipan ay malinaw na malinaw. Habang papunta ako sa aking sasakyan, nakatanggap ako ng notification mula sa aking bank account. May malaking halaga ng pera ang pumasok mula sa account ng kumpanya na ginamit ni Paulo para sa kanyang investment. Hindi niya alam, ang account na yon ay kontrolado ko na. Ang bawat sentimo na sinusubukan niyang ilipat ay diretso sa aking personal na account. Sige, Paulo, bulong ko sa hangin. Ipagdiwang mo ang iyong tagumpay dahil ang bawat baso ng alak na iniinom mo ngayon ay bayad ng sarili mong pagbagsak. Pinaandar ko ang sasakyan. Hindi na ako galit. Ang nararamdaman ko ngayon ay isang kakaibang uri ng katahimikan. Ang katahimikan ng isang taong alam na ang katapusan. Sa susunod na pagkakataon na magkikita kami, wala na siyang matataguan. Ang bawat kasinungalingan, bawat panloloko, at bawat pagtataksil ay ihaharap ko sa kanya sa paraang hindi niya kailanman makakalimutan. Ang Tagaytay, na dati ay lugar ng aming mga masayang alaala, ay ngayon ay naging saksi sa pagkamatay ng lahat ng aking nararamdaman para sa kanya. Ngayong gabi, ang pagpapanggap ko ay magtatapos na. 1 linggo ang nakalipas matapos ang gabi sa Tagaytay. Ang hangin sa loob ng aking opisina ay tila kasing tigas ng aking pasya. Sa aking mesa ay nakapatong ang isang elegante at gintong sobre, ang imbitasyon para sa ika-10 anniversary gala ng aking kumpanya. Ngunit sa ilalim ng mga pangalan na nakalimbag, may isang lihim na mensahe ang nakasulat sa bawat card na ipinadala ko kay Paulo, sa kanyang ina na si Aurora at kay Vanessa. Ang katotohanan ay hindi maitatago ng anumang ginto. Tumawag si Paulo, ang kanyang boses ay puno ng pait at pagmamadali. Clara, ano itong sinasabi ni Nay? Bakit kailangan pa ng gala? Hindi ba pwedeng pirmahan na lang ang final transfer ng assets para matapos na ang lahat? Paulo, sagot ko, ang boses ko ay kalmado. Tila isang mahinahong dagat bago ang malakas na bagyo. 10 taon na tayong magkasama. Hindi ba nararapat lang na ipagdiwang natin ang ating tagumpay sa harap ng lahat ng ating mga kasosyo? Gusto kong makita ng lahat kung gaano tayo naging matagumpay. Natahimik siya. Sa kanyang isip, sigurado akong iniisip na niya ang prestihiyo
at kapangyarihan na makukuha niya kapag ipinakilala siya bilang bagong mukha ng korporasyon. Sige, kung yan ang gusto mo, pero siguraduhin mong naroon ang mga dokumento para sa final turnover. Huwag kang mag-alala, Paulo. Lahat ng kailangan mo, ibibigay ko sa iyo sa gabing iyon. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang lahat ng aking mga tauhan ay abala sa paghahanda sa Grand Ballroom. Ang bawat detalye, ang mga ilaw, ang musika, ang pagkakaayos ng mga upuan ay idinisenyo ko para maging perpektong entablado ng kanilang pagbagsak. Kinausap ko si Attorney Rico. Rico, sigurado ka bang nasa mga kamay na natin ang lahat ng ebidensya ng kanilang estafa at panloloko? Oo, Clara. Lahat. Pati ang mga bank accounts ni Vanessa na pinadalhan ni Paulo ng pera ng kumpanya. Handa na rin ang mga autoridad. Sa oras na bumukas ang iyong bibig, magtatapos ang lahat para sa kanila. Lumakad ako, patungo sa malaking salamin sa aking opisina. Inayos ko ang aking sarili. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa gilid ng pinto. Ang babaeng nakikita ko ngayon ay may matatalim na mga mata. Isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian mula sa mga magnanakaw. Sa gabing iyon, habang nag-aayos ako ng aking suot na eleganteng itim na gown, nakatanggap ako ng huling mensahe mula kay Vanessa. Clara, siguraduhin mong hindi ka magkakamali sa speech mo mamaya. Alam nating dalawa kung sino ang tunay na may-ari ng lahat ng ito. Hindi ako sumagot. Napangiti lang ako ng mapait. Ang babaeng ito, akala niya ay hawak na niya ang buong mundo dahil lang sa ilang pekeng dokumento. Hindi niya alam na ang entablado na ipinagmamalaki niya ay siya ring magiging lugar kung saan siya tuluyang malulunod. Bumaba ako sa hagdan. Ang bawat hakbang ko ay matatag. Sa dulo ng pasilyo, nakita ko si Paulo at Vanessa na nakatayo, naghihintay na pumasok sa ballroom. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng kasakiman at panlilinlang. Handa ka na ba? Tanong ni Paulo sa akin nang makalapit ako. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang aking mukha ay walang emosyon. Higit pa sa inaakala mo, Paulo. Handa na ako sa lahat. Pagpasok namin sa loob, ang mga ilaw ay tumutok sa amin. Ang ingay ng mga tao ay unti-unting napalitan ng katahimikan. Ang entablado ay nakahanda na. Ang impyerno na binuo nila para sa akin ay handa na rin nilang pasukin. Nagniningning ang Grand Ballroom. Ang bawat kristal na chandelier ay tila mga matang nakatutok sa amin habang naglalakad kami ni Paulo patungo sa gitna ng entablado. Sa tabi niya, nakakapit ng mahigpit si Vanessa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa maling akala ng tagumpay. Nakita ko rin ang Doña Aurora sa unang hanay. Ang kanyang ulo ay nakataas, puno ng pagmamalaki. Clara, bilisan mo na. Iabot mo na ang mga dokumento sa harap ng lahat para opisyal na. Bulong ni Paulo sa aking tainga. Ang kanyang boses ay puno ng kasabikan. Humarap ako sa mikropono. Huminga ako ng malalim. At sa loob ng ilang sandali, ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Tiningnan ko ang bawat mukha ng mga bisita, ang mga taong naging saksi sa aming 10 taon na pagsasama. Ngayong gabi, panimula ko, ang boses ko ay matatag at malinaw, ay hindi lamang isang pagdiriwang ng tagumpay ng ating kumpanya. Ito rin ay pagdiriwang ng katotohanan. Binuksan ko ang screen sa likod ko. Sa isang pindot, lumabas ang mga dokumento, mga bank records, at ang video recording ng usapan nina Paulo at Vanessa sa Tagaytay. Ang bawat ebidensya ng kanilang panloloko, ang pekeng medikal na record ni Vanessa, at ang lahat ng perang ninakaw nila ay nakapaskil para makita ng lahat. Narinig ko ang bulungan ng mga tao. Nagulat si Paulo. Ang kanyang mukha ay agad na namutla. Clara, anong ginagawa mo? Patayin mo ang screen na yan. Sigaw niya, ngunit huli na ang lahat. Hindi lang yan.
Patuloy ko, habang nilalabas ni Attorney Rico ang mga legal na papeles. Paulo, ang mga dokumentong ipinapirma mo sa akin, ang mga high-risk investment portfolio na yon, hindi iyon para sa pagpapalago ng ating kumpanya. Iyon ay mga dokumento ng pag-aako ng lahat ng utang at krimen na ginawa mo sa likod ng aking pangalan. At dahil pirmado mo ang bawat pahina, sa iyo ang lahat ng pananagutan. Nanginginig na ang mga tuhod ni Vanessa. Sinubukan niyang tumakbo palayo, ngunit hinarangan siya ng mga security personnel na aking inihanda. Ang bata na laging binabanggit ni Vanessa, narito ang resulta ng tunay na pagsusuri. Wala siyang bata sa sinapupunan. Siya ay isang manloloko. Clara, pakiusap. Mag-usap tayo. Pabulong na sabi ni Paulo. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Kaya nating ayusin ito. Ayusin? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa tatay ko? Pagkatapos ng panloloko mo sa kumpanya? Wala nang aayusin, Paulo. Tapos na ang lahat. Kasabay ng aking mga salita, pumasok ang mga opisyal ng batas sa loob ng ballroom. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila mga hakbang ng katarungan. Nilapitan nila si Paulo at Vanessa. Paulo Estrada at Vanessa Gomez. Kayo ay inaresto dahil sa kasong estafa, falsification of documents, at malversation of public funds. Sabi ng opisyal, ang bawat bisita ay nakatingin sa kanila ng may pandidiri. Si Doña Aurora, na kanina lang ay nakataas ang noo, ay biglang nawalan ng malay. Ang lahat ng karangyaan na ipinagmamalaki nila ay naglaho sa loob ng isang sandali. Habang kinakaladkad sila palabas ng ballroom, hindi na sila makatingin sa akin. Iniwan ko ang mikropono at bumaba sa entablado. Hindi ako lumingon. Hindi ako tumingin sa kanila kahit isang beses. Ang aking puso, na minsan ay dinurog nila, ay ngayon ay puno ng gaan. Ang palasyo na itinayo nila sa ibabaw ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Ang gabi ay hindi pa tapos, ngunit para sa akin, ang bagong umaga ay nagsimula na. 3 buwan ang nakalipas matapos ang gabing iyon. Ang grand ballroom na minsang naging entablado ng kanilang pagpapanggap ay naging simbolo na lamang ng kanilang pagbagsak. Sa isang maliit at madilim na silid sa labas ng lungsod, matatagpuan ang bagong realidad ni na Paulo at Doña Aurora. Ang mansyong dati nilang tinutuluyan ay binawi na ng bangko matapos lumabas ang katotohanan tungkol sa mga pekeng utang na pirmado ni Paulo. Ngayon, si Paulo ay nakasuot ng lumang uniform bilang isang trabahador sa daungan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nakamanicure at walang ginagawa, ay puno na ngayon ng mga paltos at sugat mula sa mabibigat na kargamento. Wala na ang mamahaling relo, wala na ang mga designer suit. Ang tanging natira sa kanya ay ang mabigat na pasanin ng kanyang mga krimen at ang pagkasira ng kanyang pangalan. Paulo, hindi ko na kaya rito, sigaw ni Aurora habang nakaupo sa isang sirang upuan sa kanilang maliit na bahay. Ang init, ang dumi, at ang mga kapitbahay. Hindi ko ito kinakaya. Nasaan si Vanessa? Di ba sabi niya ay tutulungan niya tayo? Tumingin si Paulo sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Umalis na si Vanessa, Nay. Noong araw na inaresto kami, bago pa man kami makarating sa presinto, tumakas na siya bitbit ang natitirang alahas na naitago niya. Wala na siya. Hindi niya tayo kailanman minahal. Ginagamit niya lang tayo. Napahagulgol si Aurora. Ang kanyang pride, na dati ay kasing taas ng gusali, ay gumuho na rin kasabay ng kanilang buhay. Ang mga dati nilang kaibigan sa alta sosyedad ay hindi man lang sumagot sa kanilang tawag, ni hindi na sila kilala ng mga taong dati ay nakikipag-unahan para makipagkamay sa kanila. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ang buhay ko ay tila isang hardin na muling namumulaklak. Ang kumpanya ay unti-unti nang bumabawi at ang mga tauhan na dati ay natatakot kay Paulo ay masaya na sa ilalim ng aking pamumuno.
Si tatay, na dahan-dahang gumagaling, ay nakaupo sa aming terrace, nagbabasa ng dyaryo at ngumingiti sa sikat ng araw. Isang araw, habang pauwi ako, hindi ko inaasahan na makikita ko si Paulo sa kalsada. Nakaabang siya sa labas ng aming opisina. Mukha siyang matanda, gusgusin, at tila binagsakan ng langit at lupa. "Clara!" Tawag niya nang makita akong bumaba ng sasakyan. Tumingin ako sa kanya, hindi na may galit, kundi may pagkamuhi na napalitan na ng awa. "Ano pa ang kailangan mo, Paulo?" "Patawad," pabulong niyang sabi. Lumuhod siya sa harap ko. "Patawad sa lahat. Hindi ko akalain na ganito ang kahahantungan ko. Pakiusap, bawiin mo na ang kaso. Kahit anong gawin ko, paglilingkuran kita." Tiningnan ko siya ng diretsyo. "Paulo, ang pagkakamali mo ay hindi lamang sa akin. Ang pagkakamali mo ay sa taong nakalimutan mong maging tapat sa iyong sarili. Hindi mo kailangan ang patawad ko para mabuhay. Ang kailangan mo ay harapin ang bunga ng iyong kasakiman." Iniwan ko siya roon, nakaluhod sa semento habang unti-unting bumubuhos ang ulan. Hindi na ako lumingon, hindi na ako huminto. Ang bawat hakbang ko ay papalayo sa nakaraan, papalayo sa lalaking hindi marunong magpahalaga sa tunay na yaman. Habang nasa loob ako ng aking opisina, tinawagan ko si Attorney Rico. "Rico, ituloy ang kaso, walang settlement. Hayaan nating ang hustisya ang magpasya sa kanilang tadhana." Ang bawat isa ay may pinipiling landas. Pinili nila ang kasinungalingan, kaya ang katotohanan ang nagparusa sa kanila. Ang karma ay hindi nagmamadali, ngunit hindi rin ito nakakalimot. 1 taon na ang nakalilipas. Ang hangin sa aking opisina ay ramdamang pagbabago. Hindi na ito ang hangin ng galit, kundi ng kapayapaan at bagong simula. Nakatayo ako sa harap ng malawak na salamin, pinapanood ang paglubog ng araw sa abot-tanaw ng Manila. Ang liwanag ng araw ay hindi na nakakasilaw. Ito ay mainit at mapagpalaya. Si tatay, na dati ay nakahiga sa kama at halos hindi na makahinga, ngayon ay nakatayo sa aking tabi. May hawak na tasa ng mainit na kape. "Ang ganda ng tanawin, di ba, Clara?" Malambot niyang sabi. "Opo, tay. Napakaganda," sagot ko habang humahawak sa kanyang kamay. Ang kanyang mga kamay, na dati ay magaspang, ngayon ay tila nakahanap na ng kapahingahan. Sa loob ng 1 taon, hindi lamang ang kumpanya ang aking itinayo muli. Itinayo ko rin ang aking sarili. Hindi na ako ang babaeng laging nag-aalinlangan sa kanyang halaga. Hindi na ako ang babaeng kailangang mag-alok ng sakripisyo para lamang matanggap ng iba. Ang bawat tagumpay na aking nakakamit ngayon ay bunga ng aking sariling talino at pagpupursige. Walang sino man ang maaaring umagaw nito sa akin. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Attorney Rico. "Clara, ang hatol ay pinal na. 10 taon na pagkakakulong para kay Paulo at Vanessa. Ang lahat ng nakuhang assets ay naibalik na sa kumpanya." "Salamat, Rico. Tapos na ang lahat," sagot ko bago ibinaba ang telepono. Hindi ako nakaramdam ng saya para sa kanilang pagkakakulong. Wala ring lungkot. Ang tanging nararamdaman ko ay ang pagkawala ng anumang bigat sa aking dibdib. Ang nakaraan ay isa na lamang libro na nabasa ko. Isang aral na aking baon para sa mas magandang bukas. Sa aking desk, may nakapatong na isang brochure para sa isang bagong proyekto sa probinsya. Isang livelihood program para sa mga kababaihang tulad ko na nagsimula sa wala. Ito ang aking bagong misyon. Hindi lamang magpayaman, kundi magbigay ng lakas sa ibang kababaihan upang hindi na sila matulad sa akin na minsan ay nawala ang sarili sa ngalan ng pag-ibig. Habang naglalakad ako palabas ng opisina, isang lalaking negosyante ang aking nakasalubong. Siya ang partner ko sa huling proyekto. "Clara, magaling ang naging presentation mo kanina. Dinner tayo?" Magalang niyang tanong. May ngiting hindi mapilit at may paggalang na tunay. Tumingin ako sa kanya.
At sa loob ng ilang sandali, nakita ko ang isang taong may respeto sa aking pagkatao. Ngunit ngumiti lamang ako ng matamis at iling. Salamat, pero may dinner pa kami ni tatay ngayong gabi. Isa pa, mas gusto kong mag-focus muna sa sarili ko at sa aking kumpanya. Marami pa akong gustong gawin para sa aking sarili. Tumango siya at nagpaalam ng may ngiti. Pagkasara ng pinto, huminga ako ng malalim. Hindi ko kailangan ng lalaki para mabuo ang aking pagkatao. Ako ay buo. Ako ay matapang at ako ay malaya. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng hangin ng gabi. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na dati ay kinakahiya dahil sa kalyo. Ang mga kamay na dati ay gustong itago. Ngayon, suot ko ang aking sariling disenyong singsing. Isang mamahaling bato na ako ang bumili para sa aking sarili. Ito ang simbolo ng aking pagmamahal sa aking sarili. Ang bagong silang na reyna ay wala na sa gitna ng digmaan. Siya ay nasa gitna ng kanyang sariling tagumpay, payapa at puno ng pag-asa. Ang bukas ay hindi na isang tanong, kundi isang pangako. Madalas akong bumalik sa dagat kapag gusto kong mag-isip. Naririnig ko ang marahang paghampas ng alon, isang ritmo na kasing tahimik ng aking kasalukuyan. Wala na ang ingay ng mga demand, wala na ang hapdi ng mga sumbat, at lalong wala na ang bigat ng pagpapanggap. Ngayon, isang taon na ang nakalipas mula nang tuluyang magbago ang lahat. Si tatay ay nasa loob ng ating maliit na rest house sa probinsya, abala sa pag-aalaga ng kanyang mga bonsai. Siya ang aking nagsisilbing angkla sa mundong minsan ay naging napakagulo. Sa kabilang dako, balita ko ay hindi na nakayanan ni Doña Aurora ang hirap sa kulungan. Namaya pa siya roon, mag-isa at malayo sa marangyang buhay na akala niya ay kailanman ay hindi matatapos. Si Paulo naman ay nananatiling nakakulong, nagbabayad sa bawat krimen na kanyang ginawa. Hindi ko na kailangang magtanim ng galit. Ang hustisya ay ginawa ang kanyang bahagi. Ang tanging nararamdaman ko na lamang para sa kanila ay isang malalim at malamig na kapayapaan. Ang pagtanggap na sila ay bahagi na lamang ng aking nakaraan, isang leksyon na naghubog sa kung sino ako ngayon. Minsan, may mga taong nagtatanong kung bakit hindi na ako naghahanap ng bagong pag-ibig. Sa kanila, ang sagot ko ay simple. Hindi ko na kailangang maghanap ng taong makakakumpleto sa akin dahil ang sarili ko ay hindi na kulang. Ang aking buong pagkatao ay nahanap ko sa gitna ng aking mga pagkakamali at sa pagbangon mula sa mga ito. Inilabas ko ang aking kamay mula sa aking bulsa. Suot ko ang singsing na ako mismo ang bumili. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin ng aking sasakyan. Ang babaeng nasa harap ko ay hindi na ang Clara na laging takot mawalan. Siya ay isang babaeng marunong ng magpahalaga sa bawat paghinga, sa bawat ngiti, at sa bawat tagumpay na nakuha niya ng buong dangal. Ang tunay na pag-ibig pala ay hindi sa ibang tao nagmumula. Ito ay nagsisimula sa pagpili na maging mabait sa sarili, sa pagpili na manindigan para sa sarili, at sa pagpili na maging masaya kahit mag-isa. Sa aking paglingon sa dagat, nakita ko ang pagsikat ng araw, isang bagong simula na walang anumang bahid ng nakaraan. Wala na akong hinahanap, wala na akong hinihiling. Ang bukas ay tahimik, payapa, at puno ng liwanag. Sa wakas, ang reyna ay hindi na kailangang makipaglaban. Siya ay nasa kanyang trono na, ang trono ng kanyang sariling kapayapaan. At iyon ang pinakamagandang tagumpay na maaari kong makamit.